Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan dahil sa very dominant performance ng Indiana Pacers sa Game 6 ay naipersa nga nila ang Game 7 sa NBA Finals. Ang first Game 7 natin sa Finals in 9 years. Ang huling Game 7 nga ay naging instant classic mga kaibigan sa pagitan ng Golden State Warriors at ng Cleveland Cavaliers. Sa Game 7 na yun ay nakita natin na kahit malakas ang opensa ng dalawang team ay naging low scoring ang game na ito dahil andun nga ang kaba sa bawat manlalaro. Kahit gaano nga katindi ang experience mo, Game 7 pa rin ito ng NBA Finals. Lahat ng pinagpaguran mo, ang mahabang 82 games ng regular season, ang napaka-physical na playoffs, ang ininsayo mo sa buong buhay mo ay lahat nakataya sa isang game kaibigan. Iba nga ang pressure ng Game 7. Ang 10-point lead sa normal na game ay iba na kapag nasa Game 7 ka, kaya naman madaming ang nangyayari na blowout dahil nawawala na sa game plan o nawawala ang composure malamangan lamang ng konti. Kaya naman sa Game 7 ay hindi lamang ito pagalingan, pagkus mental game din talaga ito at palakasan ng loob. Makikita nga kung sino maglalaro ng under control ng emotions. Kung sa boxing nga ay lahat may game plan bago ito matamaan ng solid na suntok, sa Game 7 ng Finals ay lahat din may game plan bago malamangan ng malaki at malagyan ng matinding pressure. Magiging malaking bagay sa Game 7 na ito kung paano ihahanda ng mga coaches ng kanilang mga players. Ang crowd ng OKC ay posibleng maging factor din mga kaibigan. Subalit may matindi nga talagang Game 7 performances kung saan natatahimik na lamang ang crowd ng kabilang team, tulad ng ginawa ni LeBron James na 35 points, 15 rebounds and 9 assists sa Boston Celtics noong 2018 East Finals. Sa LeBron at Kyrie Irving kontra sa Warriors sa Finals. Ang Game 7 performance si Luka Doncic kontra sa Phoenix Suns noon ng Luka Special. Ang iconic 50 points si Stephen Curry sa first round kontra sa Sacramento Kings at iba pa. Baka nga saniban na naman si Pascal Siakam at magpakita siya ng iconic na performance. Sa Game 7 na ito ay favorites ang OKC at underdog naman ang Indiana Pacers base sa mga betting odds. At malaking dahilan dyan ay ang home court advantage ng OKC, ang kanilang overall season record din. Key players sa game na ito ay obviously ang star duo ng both teams, Pascal Siakam at Tyrese Haliburton sa Pacers at Jalen Williams at Shai Gilgeous-Alexander naman sa OKC Thunder. Sa X-Factor naman ay ang bench production nga ni TJ McConnell at Obi Toppin ay magiging malaking bagay para sa Pacers. Habang sa OKC naman ay si Chet Holmgren nga ang kailangan mag-step up bilang third guy sa kanila dahil sa mga laro na may maganda siyang performance ay nagwawagi palagi ang OKC. Subalit lahat naman ay may malaking role sa game na ito. Ang depensa ni Miles Turner, Aaron Nesmith at Nembhard sa Pacers at Lu Dort, Caruso at Cason Wallace sa OKC ay magiging deciding factor din nga mga kaibigan. Sa Game 6 nga, ang turnovers na naging difference maker sa run na ginawa ng Pacers sa first half at hindi malabo na ito din ang mangyari sa Game 7. We can go through all the stats. Kesyo ito ang dapat gawin nila. Ito nangyari sa Game 1, Game 2, Game 5, Game 6 o kung ano pa man. Subalit baliwala na nga ang lahat ng to. We have 1 game left, 4 quarters and 48 minutes of basketball. Win or go home, do or die, winner take all para sa 2025 NBA Championship. Is it gonna be the overall number 1 seed OKC Thunder or the underdogs Indiana Pacers?